Kabanata 2101. Tumalikod si Daisy at naglakad papunta kay Sunny. Lumabas siya kasama si Cameron simula pa ng madaling araw. Iniisip ko kung nalutas na ang usapin. Umupo si Sunny sa rocking chair, kumuha ng pump fan, at pinaypayan ang sarili nito. Huwag kang mag-alala, walang hindi kayang lutisin ng Cam. Not to mention na kasama niya yung kapatid mo. Magiging maayos din siya. Kinaladkad ni Daisy ang isang maliit na stool at umupo sa tabi niya. Hindi yan ang mindset na dapat meron ka. Kahit na si Cameron ay napakalakas, hindi mo laging komportable sa kanya. Kung tutusin, babae pa rin siya, kaya kahit gaano pa siya kakaya, kailangan mo pa rin siyang alalahanin. Nagulat siya at napatitig kay Daisy. Gayunpaman, saglit siyang nawalan ng masabi. Pinalaki niya si Cameron na parang anak nitong mga taon. Noon pa man ay tinutupad ni Cameron ang kanyang mga inaasahan at kaya niyang pangasiwaan ang maraming bagay ng nakapag-iisa, kaya madalas niyang nakakalimutan kung minsan na anak niya ito. Sa kanyang pananaw, walang bagay na hindi niya kayang gawin. Kahit na siya ay magdulot ng gulo sa lipunan, palagi niyang nagagawang ayusin ang bagay na ito ng mag-isa nang hindi nangangailangan na gumawa siya ng anumang aksyon. Nahihiya talaga siyang ipaalala kay Daisy ang katotohanan. Ngunit nang tinuturuan siya ng leksyon ng harapan ng isang batang babae, nakaramdam ng hiya si Sunny, kaya tumahimik siya. Sinisisi mo ba ako sa hindi pag-aalaga sa aking anak? Ibinaba niya ang kanyang ulo. Ikaw na mismo ang nagsabi. Hindi ko sinabi iyon. Nanlaki ang mata ni Sunny. Hindi niya inaasahan na ganoon ka-unorthodox ang kilos ni Daisy. Gayunpaman, pinapaypayan niya ang kanyang sarili at hindi nawalan ng ulo. Kalimutan mo na. Aaminin ko kasalanan ko ang lahat. Hindi ako isang taong makikipagtalo sa isang batang babae. Kaagad pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Sunny sa looban at nagtanong, may asawa na ba ang kapatid mo? Hindi masyadong inisip ni Daisy ang tungkol dito at halos walang malay na sumagot, hindi naman. Si Waylon ay single at nasa market pa rin. Tumanggaw si Sunny na kunwaring nagulat. Ang iyong kapatid ay isang mabuting tao. Normal lang ba na wala siyang girlfriend? Tapos, siya ang panganay na anak ng Goldman. Hindi banggitin ang kanyang namumukod tanging gwapong hitsura at ang kanyang napakalaking kakayahan. Sikat ang mga ganitong lalaki kahit saan man sila magpunta. Sa pag-iisip noong hindi pa ako nagugulan ng buhok o tumaba, ako ay isang kaakit-akit at mabait na lalaki din. At dahil doon, nakasama ko na ang ilang babae bago ko nakilala ang nanay ni Cameron. Normal lang para sa isang lalaki na makipagkita sa ilang babae bago magpakasal. Gayunpaman, pagkatapos magpakasal at bumuo ng isang pamilya, ang isang lalaki ay kailangang manirahan at gawin ang kanyang responsibilidad sa pamilya. Gaano man kaakit-akit ang mga babaeng nakapaligid sa kanya, hindi ito may kukumpara sa init na makukuha niya sa kanyang asawa sa bahay. Napaisip si Daisy saglit, siguro kasi Waylon is way too excellent, so hindi pa nagpapakita ang babaeng karapat-dapat sa kanya. Oh, nagtaas ng kilay si Sunny. Kung gayon, anong uri ng babae sa tingin mo ang karapat-dapat sa iyong kapatid? Paano ko ito ilalarawan? Masusing nag-isip si Daisy. Bukod sa pagiging maamo, maalalahanin, at mabait, ang babae ay kailangan ding maging mas mahusay kaysa kay Waylon. Napaawang ang sulok ng bibig ni Sunny. Maamo, maalalahanin, at mabait, wala sa mga salitang ito ang makikita sa kanya. At kailangan niyang maging mas mahusay kaysa sa kanya. Gaano ba kagaling ang babae kung gayon? Kailangan man lang ng babae na makayanin si Waylon. Kung hindi niya ito magagawa, si Waylon ang may hawak ng lahat ng sasabihin sa kanilang pagsasama. Paminsan-minsan ay paglalaroan niya ang babae, at siya ay tuso gaya ni Noel Ace. Walang sino man ang maaaring magtagol ng anuman sa kanya. Bumalik sa katinoan si Sunny. Nagbibiro ka ba at nagrereklamo tungkol sa iyong kapatid? Nagtaas ng tingin si Daisy at ngumiti. Bagaman maganda ang impression mo kay Waylon, ayokong magdusa si Cameron. Nais ko ring tulungan kang makipagtugma sa kanilang dalawa, ngunit paano kung si Cameron ay makaranas ng malaking pagkatalo mula sa pagsama kay Waylon sa hinaharap? Tayo ang sisisihin sa buong buhay natin. Saglit na nagulat si Sunny at saka tumawa ng malakas, alam na alam ng dalagang ito ang nasa isip ko. Kinuha ni Sunny ang tasa ng tsaa. Paano kung tumaya tayo sa bagay na ito? Kabanata 2102. Napakurap si Daisy. Ano ang gusto mong tayaan? Tumingin sa kanya si Sunny at nagpaliwanag, pupuste tayo kung sino sa kanilang dalawa ang aamin na magpa-fancy muna sa kabilang party. Inilalagay ko lahat ng taya ko sa kapatid mo.
Siya ang unang aamin sa kanyang pagkahulog. Ang sinumang matalo ay kailangang sumang-ayon sa isang kondisyon para sa kabilang partido. Paano ito? Sumang-ayon si Daisy sa taya ng walang pag-aalinlangan. Pagsapit ng gabi, umorder si Cameron ng mesa ng masasarap na pagkain sa Yuzo Villa at hiniling sa waiter na buksan ang isang bote ng Merlot. Nag-hire din siya ng pianist para tumugtog ng ilang musika sa pribadong silid upang madagdagan ang saya. Nang makitang medyo matagal nang hindi kumagat si Wayland, itinaas ni Cameron ang kanyang tingin. Buong araw kang tumatakbo, hindi ka ba nagugutom? Tinitigan niya ang alak sa kanyang baso. Ayos lang ako, nagsalin din siya ng isang baso ng alak. Paano ko ilalagay ito? Malaki ang ginawa mo sa akin ngayon, kaya hayaan mo akong ibili ka ng pagkain. Casual niyang itinaas ang kanyang tingin at nagpakawala ng isang matamis na ngiti. Inutusan akong magpatakbo para sa iyo. Kung wala sa iyo ang pagkain na ito, inaasahan mo bang ako mismo ang magbabayad nito? Tumango si Cameron. Ganyan na ba ako katao para sa iyo? Hiniling sa iyo ng aking matanda na sumama dahil alam niya na mayroong isang bagay na nangangailangan ng iyong tulong. At saka, hiniling ko lang sa iyo na patakbuhin mo ako. Sa palagay ko, ang isang taong kasing harlika mo ay hindi makakaalam ng lahat ng mga detalye sa isang taong kasing liit ko. Kinurot ni Wayland ang paanan ng wine glass, bahagya itong niyugyug, at walang sabi-sabing ngumisi. Nakikita niya na sinasadya ni Cameron ngayon. Ang dahilan naman, malamang ay dahil nahulaan niya ang kanyang pagkakakilanlan. Binaba muna ni Cameron ang kanyang baso bilang paggalang. Napagtanto niya noon na hindi lang siya kumain ng anuman kundi hindi rin uminom ng alak at samimangot. Mr. Goldman, natatakot ka ba na na-spike ko ang alak o pagkain para patayin ka? Kailangan bang maging maingat siya sa akin? Hindi nagbago ang ekspresyon niya. Hindi mo gagawin iyon. Sigurado ako dyan. Dinampot niya ang kanyang mga pilak at kinuha ang kanyang sarili ng isang piraso ng spare rib. Ngunit ang pagpapalasing sa akin ay ibang kwento. Baka iwan mo ako sa kalye pagkatapos kong malasing para makaganti sa akin. Natigilan siya ng ilang segundo. Kung tutusin, totoo naman na balak ko siyang lasingin pero wala akong balak na iwan siya sa kalye para magpakatanga. Lazing ko siya, pagkatapos ay iwan siya sa mga bisig ng isang random na babae at kunan ng litrato ang kanyang gaff. Dahil alam ni Wayland ang kanyang pagkakakilanlan, naging maingat si Cameron sa kanya. Bagamat hindi siya kaaway, hindi pa rin siya comfortable sa katotohanang alam niya ang tungkol sa totoong pagkatao nito. Ako ay palaging ang isa na nagtataglay ng mga kalakal sa ibang tao. Walang sino man ang nakagawa upang baligtarin ang sitwasyon. Di ko nabantayan si Daisy dahil puro siya at simple, pero iba si Wayne, lalo na ang isang taong kasing pakana at hindi mapag-aalinlanganan. Iso, kung pagbabantaan niya ako sa aking tunay na pagkakakilanlan, at least nasa kamay ko ang mga litratong ito para lumaban, hindi ba? She chuckled at ibinaba ang kanyang silverware. Mr. Goldman, ang tingin mo ba sa akin ay isang napakasamang tao? Tinitigan siya ni Wayland, at mukhang malalim at hindi maarak ang tingin nito. The fact na alam ko, tungkol sa iyong tunay na pagkakakilanlan ay nababahala at nagbabantay sa akin. Pakakawalan mo ba ako ng walang ginagawa muna? Ipinatawag ni Cameron ang waiter at hiniling na alisin ang alak. Kumain na lang tayo at huwag uminom. Magiging maayos na ito ngayon, hindi ba? Ngumisi si Wayland at hindi man lang umimik. Napansin ni Cameron na hindi ginalaw ni Wayland ang alinman sa mga maanghang na pagkain habang kumakain, kaya itinaas niya ang kanyang kilay. Hindi ka ba kumakain ng maanghang na pagkain? Tumugon siya ng mahinang ugong, I prefer lighter flavors. Sayang naman, siya thought Ted. Sikat ang Yuzo Villa sa Korean-American fusion cuisine nito. Kung hindi ka kakain ng maanghang na pagkain, hindi ba't hindi mo na masasarapan ang iilan sa mga ulam? Dahan-daang kumilos si Wayland. Hindi naman big deal, basta mabusog ako ng pagkain. Kumaibat ang sulok ng lobby ni Cameron. Ang boring ng tao. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit siya nagustuhan ng tatay ko. Ako ang kanyang biyolohikal na anak, ngunit mas nararamdaman ni Wayne ang kanyang anak kaysa sa nararamdaman ko mula nang dumating siya rito. Kabanata 2103. Napansin ni Wayland ang hindi pangkaraniwang titig nito at itinaas ang kanyang tingin. Anong mali? Ibinaba ni Cameron ang kanyang mga pilak at tahasang nagtanong, anong uri ng mga benepisyo ang naibigay mo? Tatay ko, pinaikit niya ang kanyang mga mata. Mga benepisyo, ano pa kaya yon? Isa kang tagalabas, ngunit pinahahalagahan kanya kaya pinapayagan kanyang makialam sa mga gawain ng Southern Clan.
Agad namang ngumisi si Waylan. Kung iyon ang iyong inaalala, paano ang Knowles? Nabulunan si Cameron sa sarili niyang mga salita. Pwede ko bang ikumpara kayong dalawa sa iisang level? Ang relasyon na mayroon si Knowles at ang aking ama ay, sa pinakamahusay, hinihimok ng kita. Kahit na kinuha ko ang kanyang tseke, unilaterally, ang aming relasyon ay maaari lamang ituring na isang alyansa na nabuo batay sa mutual na benepisyo. Not to mention, hindi pinapayagan ng tatay ko na makialam si Knowles sa mga gawain ng Southern Clan. Kaya paanong hindi ako magtataka kung lihim na sinuhulan ni Wayne ang aking ama sa likod ko? Humigop ng sopa si Waylan ng mahinahon at dahan-dahan. Sinasabi mo bang binayaran ko si Mr. Southern Sr. para lang utusan kanya? Natigilan si Cameron. Mukhang may sense yun. Marahil na overthought ko na ang lahat. Napatingin si Waylan sa kanya. Ang taong dapat mong bantayan ay hindi ako. Pagkatapos ng lahat, wala akong hinanakit sa mga Southern. Napangiti siya. Tama ka. Hindi sila bumalik sa tirahan sa timog hanggang alas 7 ng gabi. Naglalaro ng chess si Sonny kasama si Daisy sa sala. Nahulaan niya nakakain sila sa labas, kaya hindi niya sila pinagluto ng hapunan. Umuwi ka na. Oo, para pasalamatan si Mr. Goldman sa kanyang tulong, pinainom ko siya ng pagkain. Nag-cross-arm si Cameron at tumalikod pagkasabi nun. Aakyat na ako sa taas. Nagpalitan ng tingin sina Daisy at Sonny, at bumangon din siya. Mr. Southern Sr., pagkatapos ay babalik din ako sa aking silid. Hindi siya pinigilan ni Sonny. Pagtingin sa dalawang babae na sunod-sunod na umaakyat sa hagdanan, bahagyang damilat si Waylan. Nagkomento si Sonny sa oras na ito, ang galing ng kapatid mo sa paglalaro ng chess. Binawi niya ang tingin niya. Lahat ito ay salamat sa aking ina. Bakit hindi mo ako paglaruan? Bata pa ang gabi. Iniligpit ni Sonny ang lahat ng natitirang piraso ng chess at muling inayos ang mga ito. Lumapit si Waylan sa chessboard at umupo. Ang aking mga kasanayan ay hindi kasing talino ng kay Daisy, kaya maaari akong gumawa ng katangahan sa aking sarili. Kinawayan ni Sonny ang kamay niya. Okay lang yan. Sa sandaling ito, sa itaas, katatapos lang maligo ni Cameron. Nagsuot siya ng pantulog at umupo sa harap ng dressing table, naglagay ng face cream at moisturizer. Nang makarinig siya ng katok sa pinto ay nahulaan niya kaagad kung sino iyon. Tumayo siya, naglakad papunta sa pinto, at binuksan ito. Nakatayo si Daisy sa pintuan. Lumingon si Cameron sa gilid para papasukin siya. Ano ang nagdala sa iyo dito na hinahanap mo ako sa gabi? Naglakad si Daisy sa couch at intuitive na umupo. Ang kanyang tindig ay mukhang patayo at matikas, at siya ay humajejek. Wala naman masyado. Naiinis lang ako sa sarili ko. Humalaklak si Cameron. So pumunta ka sa kwarto ko para samahan ako. Tumango siya at iniba ang paksa ng usapan. Naayos na ba ninyo ang usapin sa Chamber of Commerce? Ito ay isang grupo lamang ng mga tao na gustong samantalahin ang pagkakataon na magdulot sa atin ng gulo. Naglakad si Cameron sa sopa, umupo, at nagsalin ng isang basong tubig. Isang maliit na bagay lang. Ibinaba ni Daisy ang kanyang tingin. Ano ang gusto nila? Huminto si Cameron at nagtaas ng tingin. Bakit ka interesado dito? Na-curious lang ako, sagot niya. Anong gusto nila? Siyempre, ito ang gusto ni Fabio. Ang mga serpent ay bumaling sa kanya para sa proteksyon at kanlungan, kaya kung magagawa nilang lipulin ang Southern Clan para sa kanya, ang The Serpents ay magiging pinakadakilang gang sa ilalim ni Fabio sa lahat ng panahon. Uminom si Cameron ng tubig. Ay nalalayan ni Daisy ang kanyang mga pisngi gamit ang kanyang mga kamay. Wala bang anumang paraan upang maalis ang mga ito para sa kabutihan? Huminto si Cameron at walang sinabi. Hindi naman sa hindi ko naisip ang pagpipiliang ito. Ang mga serpent ay orihinal na nagtatrabaho sa aming teritoryo, at hindi ako kumilos sa kanila dahil lamang sa relasyon ng aking ama at ng ama ni Joaquin. Ngayong bumaling na sila kay Fabio at nakuha na ang kanyang proteksyon, medyo mahirap na lang natanggalin sila ng direkta. Tinitigan siya ni Daisy at parang may iniisip. Pero hindi pa nahahanap ang bangkay ni Joaquin Serrano, di ba? So may possibility ba na buhay pa siya? Kabanata 2104. Natigilan si Cameron ng ilang segundo at napatitig kay Daisy. Sa tingin mo ba ay buhay pa siya? Hindi ba nakakapagtaka na hindi pa natagpuan ang kanyang bangkay? Ibinaba niya ang tingin niya. Si Joaquin ang ama ni Florence. Pambihira para sa kanya na hindi man lang subukang alamin ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama at diretso sa conclusion na ang kanyang ama ay patay na, hindi ba?
Saglit na inisip ni Cameron ang kanyang hypothesis at saka tumawa. May sense din ang sinabi mo. Kung si Manuel ang pumatay kay Joaquin, dapat may paraan para mawala ang hinala ni Florence. Gayunpaman, tiyak na gagawa si Manuel ng panibagong hakbang kung may malalaman siya tungkol sa pangyayari. Bumangon siya. Sige, matulog ka ng maaga. Ihahatid na kita bukas. Nagulat si Daisy, saka tumawa ng malakas. Hindi ko akalain na malaki ang maitutulong ko kapag kasama kita. Bakit hindi ko hilingin kay Wayla na samahan ka? Nang makita ang kainahinalang tingin ni Cameron, nagmamadaling ipinaliwanag ni Daisy, ang ibig kong sabihin ay kapag mas marami ang tao, mas magkakaroon ka ng lakas. Sumagot si Cameron, gawin mo ang lahat ng gusto mo. Masayang lumabas ng kwarto si Daisy. Pinagkrus ni Cameron ang kanyang mga braso at pinagmasdan ang pagsara ng pinto ng dahan-dahan, pinutol sila ni Daisy, at ang mga sulok ng kanyang mga lobby ay kumaibot. Interesado akong makita kung ano ang ginagawa ng babaeng ito. Kinabukasan, isinama ni Daisy si Waylon at sinamahan si Cameron palabas ng manor. Dumating ang tatlo sa Southern Chamber of Commerce, at iniulat ni Mahina na pinalaya nila ang security guard kay Cameron. Umupo si Cameron sa sofa. Nagpadala ka ba ng isang tao na bumubuntot sa kanya? Tumango si Mahina. Nagpadala na ako ng isang tao upang subaybayan siya mula sa mga anino. Kung gusto siyang paalisan ni Manuel para patahimikin siya, tiyak na hindi na siya mabubuhay sa ibang araw. Kinuha ni Cameron ang tasa ng tsaa. Magpadala rin ng ilang tao para malaman pa ang tungkol kay Joaquin Serrano. Natigilan si Mahina at nataranta. Pero si Joaquin at nagtaas ng tingin si Cameron. Kung patay na talaga si Joaquin, nasaan ang katawan niya? Kung walang nakitang bangkay, ibig sabihin ay mas malamang nabuhay pa siya. Sumagot si Mahina, magpapadala ako ng isang tao upang tingnan iyon ngayon. Maghintay. Pinigilan siya ni Cameron at idinagdag, sa palagay ko ay iniimbestigahan din ni Manuel at ng kanyang mga tauhan ang bagay na ito, kaya paalalahanan sila na kumilos ng mas maingat para hindi sila matuklasan. Dahil hindi pa natagpuan ang bangkay ni Joaquin, malamang si Manuel ang pinaka nag-aalalang tao. Paalala talaga ni Daisy sa kanya kagabi. Baka buhay pa talaga si Joaquin. Kung hindi, hindi magagawa ng isang patay na lalaki si Manuel. Pakiramdam na nanganganib sa lahat. Dahil nagawa ko siyang linlangan para paniwalaan ako, ibig sabihin kahit siya ay hindi sigurado kung patay na ba talaga si Joaquin. Biglang nagtanong si Daisy, pwede ba akong pumunta sa The Commune para makita si Noel Ace? Sinulyapan siya ni Cameron at inilapag ang tasa ng tsaa. Hindi mo man lang mapigilan ang iyong pagnanais na makipagkita sa iyong asawa kahit isang segundo pa pagkalabas mo ng bahay. Napangiti siya, gusto ko lang siyang puntahan at makilala. Baka may alam si Noel Ace tungkol dito. Dahan-daang bumangon si Cameron. Sige, dadalhin ka ni Wayne doon. Hindi, kaya kung pumunta doon mag-isa. Direkta niyang tinanggihan ang mungkahi at mabilis na umalis sa Southern Chamber of Commerce. Pinagmasdan ni Cameron ang pag-alis ni Daisy sa eksena, pagkatapos ay inilipat ang kanyang tingin kay Waylon, at nagkataong sinalubong siya ng tingin. Tumawa siya ng malakas, mukhang wala kang kasing halaga kay Noel Ace sa puso ng kapatid mo. Ha, gumalaw ang mga mata ni Waylon, at ibinaba niya ang kanyang tingin. Ano ang dahilan kung bakit mo nasasabi iyan? Nagkibit balikat siya, inilabas ka niya tapos iniwan ka. Isang mahinang ngiti ang binigay ni Waylon at walang sinabi. Halata sa kanyang ekspresyon na napagtanto niya na mangyayari ito kanina. Nang hilingin sa akin ni Daisy na samahan siya, hindi niya sinabi sa akin na lalabas kami ni Cameron. Ang kanyang ulterior motive ay napakalinaw na ngayon. Isang subordinate ang nagmamadaling pumasok sa Southern Chamber of Commerce at tumabi ng may paggalang. Young Master, tumingin si Cameron sa kanya. Anong problema? Buong magdamag na binabantayan ng ating mga tao ang security guard, at hanggang ngayon ay walang nangyari. Gusto mo bang ituloy natin ang pagsubaybay sa kanya? Tanong niya. Kabanata 2105. Napakunot ng noo si Cameron. Wala bang balak si Manuel na itali ang maluwag na dulo? O may iba pa siyang binabalak? Sa sandaling iyon, nakatanggap si Waylon ng text message mula kay Seyday, at bahagyang naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Kalokohan. Si Daisy ang target ni Manuel. Nagulat si Cameron. Ano? Agad niyang sinabi sa kanyang nasasakupan, magpadala ng isang tao sa The Commune ngayon. Sumakay si Daisy ng taxi papuntang The Commune. Ang kanyang orihinal na layunin ay lumikha ng isang pagkakataon kung saan maaaring maiwang mag-isa sina Waylon at Cameron. Ang kanyang presensya ay ganap na hindi gaanong mahalaga.
Dahil sa kakayahan ni Wayland, tiyak na matutulungan niya si Cameron na malutas ang problema, kaya ang presensya ni Daisy ay gagawin lamang siyang ikatlong gulong. Tumingin siya sa labas ng bintana, may napansin, at kumunat ang noo. Sir, parang hindi tama ang rutang dinadaanan mo ha. Hindi siya sinagot ng driver at biglang pinaharurot ang sasakyan sa gilid ng kalsada at binuksan ang pinto. Mabilis na binuksan ni Daisy ang pinto at lumabas ng sasakyan. Sa oras na ito, pinalibutan siya ng mga lalaking lumabas mula sa buong paligid at hinaranggan ang lahat ng kanyang paglabas. Miss Vanderbilt, saan ka pupunta? Bakit hindi ka sumama sa amin nang hindi nakikipag-away? Maingat na umatras si Daisy. Bakit ako sasama sa iyo? Ni hindi kita kilala. Ngumuso ang lalaki. Hindi sa iyo iyan magdesisyon. Nagsimulang lumapit sa kanya ang mga lalaki. Hinampis ng latigaw ang katawan ng isa sa mga papalapit na lalaki, at bago pa sila makapag-react, sinipa na niya ang lalaking pinakamalapit sa kanya. Nang makitang lumalaban siya, sumigaw ang lalaki, kunin mo siya. Ang mga lalaki ay nagsuot ng kanilang mga mukha ng laro at nagsimulang umatake sa kanya. Isang kamao ang sumalubong sa kanya, ngunit lumingon siya sa pwesto. Agad na inikat ang katad na latigaw sa braso ng lalaki, at sinipa siya ng kanyang tuhod sa tiyan. Sinalakay siya ng isa pang lalaki mula sa likuran sa sandaling ito, ngunit kinaladkad niya ang lalaking nasagasaan niya ng latigaw upang harangan ang pag-atake. Pagkatapos ay hinailan niya ang latigaw sa braso ng lalaki, itinaas ang kanyang mga binti, at pinagsisipa silang dalawa pababa. Dalawang iba pang lalaki ang sumugod sa kanya, nagbabalak na agawin ang latigaw. Gayunpaman, inihagis niya ang latigo at tinamaan ang likod ng isa sa mga kamay ng mga lalaki. Binawi ng lalaki ang kamay sa sakit habang pinipigilan siya ng isa pang lalaki sa likod. Agad na hinawakan ni Daisy ang braso niya, inihagis siya sa balikat niya, at sinipa siya ng malakas sa kanyang pandiya. Napayuko ang lalaki sa lupa sa sakit, tinakpan ang kanyang pandiya. Nakalaya si Daisy sa kanilang pagkubkob at tatakas na sana nang may isang lalaki na naglabas ng punyal at sumugod sa kanya mula sa likuran. Lumingon si Daisy at napagtanto niyang ilang pulgada na ang layo ng punyal. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang silhouette ng wala sa oras, kinaladkad siya sa kanyang mga bisig, at sinipa ang punyal sa kamay ng lalaking nasa likod niya. Natigilan ang lalaki sa biglaang pag-atake at napaatras ng 2 hakbang. At bago pa man siya makapag-react sa biglang pag-ikot ng tubig ay sinipa na siya at lumapag ng halos 4 na talampakan ng layo. Nagulat si Daisy at tumangala sa lalaking nakamaskara. Parang pamilyar ang lahat sa kanya. Nabigla siya. Noel Ace. Tinabi siya ni Noel Ace at sumugod sa grupo ng mga lalaki para labanan sila. Napakalakas at mabangis na suntok ni Noel Ace kaya hindi na sila nakalaban. Di nagtagal, nawala ang kanilang kalamangan at mataas na kamay at kinailangan nilang umatras mula sa eksena. Kinuha ng isa sa mga lalaki ang punyal sa lupa at sinaktan siya. Agad na iniwas ni Daisy ang latigo, ibinalot ito sa matalim na talam sa kamay ng lalaki, at inilabas ang punyal. Sa oras na ito, binigyan siya ni Noel Ace ng back kick, at ang lakas ng kanyang mga paa ay tumama sa ulo ng lalaki, na naging dahilan ng pagbagsak niya sa lupa halos kaagad. Hindi na siya makabangon ulit. Mr. Beck, saktong dumating si Jake kasama ang ilang lalaki. Ang gulo ng eksenang iyon. Nakita niya ang lahat ng mga lalaki na gamulong-gulong sa lupa sa sakit, lahat sila ay nasugatan sa iba't ibang antas. Tumingin si Noel Ace sa mga lalaking ito at sinabing, ipaubaya mo sila sa iyo. Tumango si Jake. Okay. Naglakad si Noel Ace patungo kay Daisy, niyakap siya nito, at dinala siya sa kotse. Sa kotse, tinanggal ni Daisy ang kanyang maskara habang hawak niya ang kanyang palso, hinayla siya sa kanyang mga bisig, at sinabi sa paus na boses, salamat sa Diyos ayos ka lang. Bumagsak si Daisy sa kanyang mga bisig at ibinaba ang kanyang tingin. Paano mo nalaman na nasa panganib ako? Kabanata 2106. Sinabi sa akin ni Wayne. Waylon, nagtataka namang tumingin sa kanya si Daisy. Hindi ba siya nasa Chamber of Commerce kasama si Cameron? Napatingin si Noel Ace sa kanya habang hinihimas ang maputlang mukha nito dahil siguro natakot ito sa kanya. Oo, pero nalaman niya na ikaw ang pinupuntirya ni Manuel, kaya ipinaalam niya sa akin. Malamang na masasaktan siya kung dumating siya ng ilang sandali. Nilagay ni Daisy ang kamay niya sa kamay niya at idiniin ang mukha niya sa magaspang niyang kamay. Kaya ko, iniiwasan ito. Tumawa si Noel Ace, ngunit nawala ang isip ko nang makita kong nasa panganib ka. Mamulong siya, hindi ka ba natatakot na masaksak ka? Hinalikan niya ito sa noo,
at bumagsak ang luha habang nakangisi. Hindi mo ba ako niligtas? Lumalakas ka na rin. Tinulak siya ni Daisy palayo. Huwag mo akong purihin. Binuksan ni Jake ang pinto at nakita sila, saka umiwas ng tingin. Ginoong Beck, aalisin ko ang mga taong ito. Tumango si Noel Ace, samantala, nagmaneho si Waylon patungo sa komyon upang salubungin si Noel Ace. Umupo si Cameron sa passenger's side, nakapatong ang ulo sa kamay habang nakatingin sa labas ng bintana. Malamang nakarating si Noel Ace doon sa oras. Kumunat ang noo ni Waylon. Sana, lumingon sa kanya si Cameron. Bakit si Daisy Manuel ang target? Walang dahilan para atakihin siya nito. Madilim ang mukha ni Waylon. Maaaring ibang tao ang nasa likod nito. Nagulat si Cameron. May tao sa likod ni Manuel. Tumingin si Waylon sa rearview mirror at nakita ang dalawang sasakyan sa likuran nila. Sa tingin ko nagkakaproblema tayo. Tumingin si Cameron sa salamin at nag-click sa kanyang dila. Kamusta ang pagmamaneho mo? Tinapakan ito ni Waylon. Mahigpit na sumunod ang mga sasakyan, at ang isa sa kanila ay sumugod at pinaapres ang mga ito upang mapahinto sila. Inikat ni Waylon ang manibela, at ang sasakyan ay lumipat sa isang tabi. Pumihit siya sa harap habang si Cameron ay nakahawak sa hawakan, ang kanyang puso ay bumilis ang pampang. Lumipad sila patungo sa kanayunan habang ang iba pang mga sasakyan ay malapit sa likuran. Umalangaw ang mga putok ng baril, at isang bala ang tumama sa kanilang likurang bintana, na nagbibitak. Naikuyom ni Cameron ang kanyang panga. Nagdala sila ng mga armas. Naglabas siya ng silver browning mula sa ilalim ng upuan at kinarga ito. Napatingin si Waylon sa kanya. Malamang may dalang baril. Hindi tayo dapat makipagbarilan sa kanila. Alam ko na. Ibinaba ni Cameron ang bintana, itinulak ang kanyang ulo palabas, at binaril ng ilang beses ang mga sasakyan sa likuran. Nadulas ang sasakyan. Ang isa pang sasakyan ay nagsimulang magpaulan ng mga bala sa kanila habang si Cameron ay mabilis na bumalik sa kotse. Tumama ang mga bala sa rearview mirror at sa kotse, at nagsimulang magkaroon ng sparks. Napatingin si Waylon sa display at nakasimangot. Nahubusan na tayo ng gas. Huminga ng malalim si Cameron at muling nagkarga. Dapat nagdasal ako kaninang umaga. Ipinagpatuloy niya ang pagbaril sa mga sasakyan sa likod. Nagmaneho si Waylon sa kakahuyan, at ang pag-alog ng sasakyan ay halos mabitawan niya ang baril. Siya, umupo ulit sa upuan niya. Bakit ka nagdadrive dito? Sagot niya, kailangan nating alisin ang sasakyan at magtago kung saan walang kalsada. Kaya mo bang umiwas sa mga bala? Pagkatapos nilang sabihin iyon ay tumalsik ang sasakyan at naubusan ng gasolina. Hindi na sila makapagpabilis, iniwan nila ang sasakyan nang makitang papalapit ang mga sasakyan. Huminto ang mga sasakyan sa likuran nila, at nagsimulang barilin ang 8 lalaki na may mga baril. Sina Waylon at Cameron ay tumakbo sa kakahuyan at nagtago sa likod ng matataas na damo at mga puno. Kabanata 2107. Patuloy silang hinahabol, at halatang dugo ang habol nila. Sa malalim na kagubatan, ang mga puno ay lumaki sa isa't isa. Ang alingaw ng putok ng baril ay bumulaga sa mga ibon, na lumipad sa lahat ng direksyon. Nagtago sina Cameron at Waylon sa likod ng isang puno na sapat na malaki upang matakpan silang dalawa. Tumingin siya sa mga sanga at nakita niyang may ilang lalaki na nakatingin pa rin sa paligid, ngunit walang mapupuntahan sa harap nila dahil isa itong isla, at ang gilid ay isang bangin. Kumaway si Waylon sa kanya. Ibigay mo sa akin ang baril. I-distract ko sila. Tumingin si Cameron sa kanya. Sinusubukan mo bang iwan ako? Napangiti si Waylon. Magagawa mo rin iyon. Inabot ni Cameron ang baril sa kanya at naglabas ng punyal sa likod. Mag-ingat ka. Mahirap para sa akin na sagutin ang iyong pamilya kung mamatay ka rito. Kinuha niya ang baril at kinarga. Ibinigay ni Cameron ang lahat ng natitirang bala sa kanya. May 24 sa kabuuan. Dapat sapat na. Tumingin siya kay Cameron at hindi umimik, saka mabilis na tumakbo palabas. Nakita siya ng mga lalaki. Nandyan na sila. Nagpatuloy sa pagtakbo si Waylon papunta sa kakahuyan habang hinahabol siya ng lalaki. Nagtago si Cameron sa likod ng puno at narinig niyang tumakbo sila lampas sa kanya. Sumunod siya sa likuran nila na may mabangis na mga mata, may hawak na punyal. Binaril ni Waylon ang kakahuyan habang nasa harapan niya ang makakapal na mga puno ng kahoy. Tumakbo siya papasok, at palabas habang ang isang bala ay lumipad lampas sa kanya, nagsimot sa balat, at gumawa ng malalim na hiwa. Lumingon si Waylon at nagpaputok ng 2 putok, na tumama sa binti at balikat ng isang tao. Nagpatuloy ang mga lalaki sa pagbaril.
Nagkaroon ng kaguluhan sa kakahuyan na may maraming mga hadlang. Imposibleng matamaan si Wayland, na gumagalaw. Dalawang armadong lalaki ang naglakad sa likuran nila at laming-galinga, ngunit wala silang nakitang lumapit sa kanila. Nang mapansin nila at tatalikod na sana, naabutan sila ng tao at inilagay ang punyal sa kanilang lalamunan. Kaya lang, bumagsak sila sa lupa. Kinuha ni Cameron ang kanilang mga baril at nagtago sa likod ng isang puno. Hindi na napansin ng mga lalaking nasa harapan na nawawala ang dalawang lalaki. Kinabit ni Cameron ang isang silencer sa baril at sumugod sa kanila habang ang kanilang atensyon ay nasa Wayland. Tahimik na nawala ang tatlong lalaki na nasa likod. Lumingon ang lalaking nakaitim ng makarinig ng kaluskos at nakita ang mga lalaking nasa lupa, pagkatapos ay sumigaw, tambangan. Nang lumingon siya ay inatake siya ni Wayland mula sa likuran. Mabilis niyang inalis ang baril at itinulak siya sa lupa. Nang sinubukang barilin ng lalaki, ang bala na nagmula sa dilim ay tumama sa kanyang braso, at siya ay nahulog sa lupa sa sakit. Umalangaw ang mga putok ng baril sa kaguluhan. Ang 8 lalaki ay bumaba na ngayon sa 2 o 3. Isa sa mga lalaking nakaalam na sila ay pumasok sa isang bitag ay umungol, "Damn! Naghiwalay na sila, patayin sila." Binaril nila si Cameron, nagamulong sa damuhan habang ang mga bala ay lumipad sa tuktok ng kanyang ulo. Ngumisi siya at inilabas ang kanyang punyal. Gamulong siya mula sa damuhan at pinutol ang guya ng lalaki. Napasigaw ang lalaki sa sakit. Pagkatapos ay sinipa niya ito habang ang isa pang lalaki ay tumakbo papunta sa kanya. Lumiko siya sa gilid upang iwasan siya, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang baril at hinampes ang ulo ng lalaki gamit ang kanyang siko. Sinipa ang kanyang tiyan gamit ang kanyang tuhod. Muli niyang hinampes ang kanyang templo gamit ang kanyang siko. Nawalan ng balanse ang lalaki at nahulog sa mga palumpong. Si Wayland ay nakikipaglaban sa isa pang lalaki na tila marunong makipaglaban. Siya ay mabangis sa kanyang mga pag-atake at umatake sa mga mahihinang lugar. May pagtanggol lamang ni Wayland ang kanyang sarili kapag nahaharap sa ganitong matinding pag-atake. Tumalon ang lalaki, sumipa sa puno, lumingon, at binato ng flying kick sa ulo ni Wayland. Kabanata 2108. Tumalon pa atras si Wayland at iniwasan ito, ngunit hindi nagpapahinga ang lalaking iyon. Inatake niya ang kanyang mga binti, ngunit hinarang siya ni Wayland gamit ang kanyang mga braso. Ang malakas na sipa ay nagpamanhid sa mga braso ni Wayland. Sigaw ng lalaki, "Masyado kang palaban, ha?" Nagsuot siya ng brass knuckles, tila gustong labanan si Wayland hanggang mamatay, at kinasuhan. Nagpakita si Cameron sa sandaling iyon at hinawakan siya sa kanyang mga braso. Mabilis na kumawala ang lalaki sa kanyang pagkakahawak, at isang matalim na suntok ang lumipad patungo kay Cameron. Napaatras siya ng isang hakbang, ngunit nag-leg sweep ang lalaki. Hinawakan ni Cameron ang balikat ng lalaki, tumalon sa likuran niya, at gumawa ng back kick. Itinaas ng lalaki ang kanyang braso para harangin ngunit kailangang umatras ng 2 hakbang upang masipsip ang impact. Sabay na umatake sina Wayland at Cameron, at nagsimulang makipaglaban ang lalaki sa kanilang dalawa. Kinailangan nilang magtulungan para halos hindi mapangunahan dahil malakas talaga ang lalaki. Patuloy siyang umaatres dahil sa mga atake nila at pinunasan ang dugo sa kanyang bibig. Pagkatapos ay mabilis niyang inilabas ang kanyang baril. Sigaw ni Cameron kay Wayland, "Mag-ingat ka." Inihagis niya ang punyal na nasa manggas niya. Hindi makaalis si Wayland nang umalangaw ang putok ng baril, at tumama ang bala sa kanyang braso. Napaatras siya at natama ng isang puno dahil sa pag-urong. Sa kabilang banda, dama po ang punyal sa lalamunan ng lalaki. Nanlaki ang mga mata niya nang bumagsak siya pabalik sa damuhan. Naubos ang enerhiya ni Cameron. Naglakad siya patungo kay Wayland habang hinahabol ang kanyang hininga, pagkatapos ay nakita niyang nakahawak ito sa kanyang braso habang namumutla ang kanyang mukha. Tumutulo ang dugo sa kanyang mga daliri. "Huwag mong pisilin ang iyong sugat." Inilayo ni Cameron ang kanyang kamay at nakita ang isang madugong gulo sa ilalim ng punit na manggas. May pumasok sa isip niya kaya tinanggal niya ang wig niya. Tinanggal niya ang goma, at ang mahaba at maitim niyang buhok ay nahulog sa likuran niya na parang talon. Itinali niya ang goma sa braso nito sa ibabaw ng sugat para mabawasan ang pagkawala ng dugo at tinulungan siyang maupo sa lupa. Tumayo si Cameron, sinuri ang kanilang mga gamit, naghanap ng lighter, at pinainit ang talam. Namutla ang mukha ni Wayland habang nakatingin sa kanya. Lumapit si Cameron na may dalang bag, lumuhad sa tabi niya, at iniabot ang bag na ginamit sa pagdadala ng mga clip. "Kagat ka niyan. Aalisin ko na ang bala." Masakit siyang ngumiti habang namumuo ang pawis sa kanyang noo.
Sigurado ka bang kaya mo yan? Pinandilatan siya nito. Maaari mong tanggihan ang alok ko kung ayaw mong hawakan ang iyong braso. Tumingin si Wayland sa kanya, kinuha ang bag, at inilagay sa kanyang bibig. Sa sandaling maputol ng punyal ang kanyang braso, si Wayland ay sumigaw habang ang kanyang mga mata ay namula at ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Nagsimulang tumulo ang butil ng pawis mula sa kanyang ulo at binasa ang kanyang mukha. Sobrang sakit ng braso niya na wala na siyang naramdaman nang lumabas ang bala. Gusto ni Cameron na kunin ang medical kit mula sa kotse. Tumayo siya at sinabing, hintayin mo ako dito. Agad siyang tumakbo pabalik sa sasakyan. Samaan daw si Wayland sa puno. Siya ay groggy habang ang kakahuyan ay tahimik na parang siya. Mag-isa doon. Ang kalungkutan at kawalan ng pag-asa ay nagsimulang lamunin siya. Nakaramdam siya ng lamig na para bang naalis ang init sa kanyang katawan. Doon ba siya mamamatay? Pumikit si Wayland at nawala ng malay. Kinakabahan si Sonny dahil hindi na nila makontak ang dalawa, para silang nawala. Nag-alala rin si Daisy dahil natatakot siya na baka may nangyari sa kanila. Sa sandaling iyon, pumasok sina Noel Ace at Mahina. Tinanong niya, paano ito? Sumagot si Mahina, nabalitaan namin na sina Cameron at Mr. Goldman ay nawala sa paligid ng kanayunan. At hinahabol sila ng mga sasakyan na may mga baril. Bumangon si Daisy, bakit nangyayari ito? Hindi ba siya ang pakay ni Manuel? Bakit nasa panganib din sina Wayland at Cameron? Kabanata 2100. Madilim ang mukha ni Sonny, nakapulupot ang kamay sa likod. Napatingin si Noel Ace sa kanya. Naghihinala ako na ang salarin ay maaaring nagpadala ng dalawang grupo ng mga tao sa parehong oras. Isang grupo ang sumalakay kay Daisy habang ang isa naman ay pumunta kina Cameron at Wayland. Ang mga taong sumalakay kay Daisy ay hindi nagdala ng mga armas, kaya't halatang hindi nila sinusubukang kitilin ang kanyang buhay kundi para lamang kidnapin siya. Gayunpaman, ang grupong sumugod kina Cameron at Wayland ay armado at handang pumatay. Naikuyom ni Sonny ang kanyang panga. Pagkatapos ng nakaraang insidente, malamang hindi na magiging matapang si Manuel na muling umatake. Baka yung tao sa likod niya. Si Manuel ay kumuha ng mga mamamatay tao mula sa Skull Club, ngunit sila ay nabigo. Ngayong kontrolado na niya ang The Serpents, hindi siya bibitawan ni Fabio kung mabibigo siyang muli. Nagtaas ng kilay si Noel Ace. Paano kung hindi ito pinlano ni Manuel? Kumunat ang noo ni Sonny. Nagpatuloy si Noel Ace, huwag kalimutan ang taong nakikipag-ugnayan sa The Serpents ng palihim. Nabigla siya. Donald, hindi ba kayo nakakapagtaka na biglang na-control ni Manuel ang The Serpents at pinatay pa ang sarili niyang mga tauhan para i-frame ang Chamber of Commerce, pagkatapos ay sinubukang kunin ang teritoryo ng Southern Clan. Gusto ni Fabio ang mga lugar na iyon, at kung magtagumpay si Manuel, tiyak na magsisimulang magtiwala sa kanya ang una. Napunta ang mga mata ni Noel Ace sa chessboard. Nalaman ko na ang naglipat ng pera ay si Manuel. Ito ay nagpapatunay na si Manuel ang taong nakipag-ugnayan kay Donald sa likod ni Joaquin. Si Donald ay kinokontrol ang lahat mula sa likod ng mga eksena, mula sa pagpatay kay Joaquin ni Manuel hanggang sa pagkuha ni Florence. Ngayong may kapangyarihan na si Manuel, tiyak na nahulog siya sa pwesto bilang isa sa mga nakasangla ni Donald. Huminga ng malalim si Sonny. Donald, I'm glad na hindi ko siya pinasama. Isa siyang disaster. Ang anak ni Ryan Matthews ay mas tuso at ambisyoso kaysa sa kanya. Nagbaba ng tingin si Daisy. Ginawa ni Donald ang lahat ng ito. Kahit ang pagkuha sa kanya ay ang kanyang utos. Oo, inihayag niya ang kanyang kasal kay Noel Ace pagkatapos ng pagkawala nito. Imposibleng hindi alam ni Donald ang tungkol doon. Pero hanggat hindi alam ni Donald na buhay pa si Noel Ace, ayos lang kahit ipahayag niya iyon. Masyado siyang musmos para isipin iyon. Kung ang isang bangkay ay hindi natagpuan, hindi siya maniniwala na si Noel Ace ay patay na, kaya bakit dapat si Donald? Maaaring nagsimula siyang maghinala na buhay pa si Noel Ace. Hiniling ni Sonny kay Mahina na magpadala ng ilang tao upang maghanap sa labas. Kung nakatagpo ka ng mga lalaking iyon, huwag mong gawing madali para sa kanila. Sinabi ni Mahina, oo, Ginoo. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis. Tumingin si Noel Ace kay Daisy, na nawalan ng pag-asa, lumapit sa kanya, lumuhod, at hinawakan ang medyo malamig na mga kamay. Huwag kang mag-alala, si Cameron at ang iyong kapatid ay parehong mahusay na manlalaban. Dapat maayos sila, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hinayla siya ni Noel Ace sa kanyang mga bisig at nilero ang kanyang buhok. Natutuwa siya na wala siya ngayon sa kanila.
Naniniwala siya na sina Waylon at Cameron ay malamang na pumunta sa kakahuyan. May mga barilang mga sumalakay at handang pumatay, kaya kung nandoon si Daisy, baka hindi niya sila malabanan. Kung naroon siya, si Waylon at Cameron ang mag-aalaga sa kanya, at lahat sila ay nasa panganib. Nagsimulang magdilim, at ang kakahuyan ay madilim. May liwanag mula sa malayo, ngunit hindi masyadong maliwanag sa dilim. Nagising si Waylon at narinig niya ang pagbitak ng mga sanga habang nasusunog. Sinubukan niyang umupo nang matanggal ang jacket na nakatikip sa kanya. Kabanata 2110. Gising ka na pala. Lumingon si Waylon at nakita si Cameron. Nakaupo siya na nakaharap sa apoy, na nagpapaliwanag sa maganda niyang mukha. Tuyo ang kanyang lobby. Gaano katagal ako lumabas? 4 na oras. Inihagis niya ang isang bote sa paanan niya. Nahawa ang sugat at nilanat ka. May medical kit sa kotse, kaya binigyan kita ng tetanus shot at ilang anti-inflammatory medication para mabuhay ka. Dinampot niya ang bote at binuksan ang takip. Ang kanyang mga galaw ay nagdulot ng matinding sakit na bumaril sa kanyang braso. Sumimangot siya at tahimik na uminom ng tubig, saka tumingin sa bag na nasa tabi niya. Parang may ilang lata ng pagkain. Mayroon kang isang mahusay na nakaimpake na kotse. Nagugutom ka ba? Kinuha ni Cameron ang isang lata at iniabot sa kanya. Hindi ito galing sa kotse ko. Galing sa kotse nila. Kinuha ni Waylon ang lata ngunit hindi ito binuksan. Nang makitang nag-aalangan siya, napangiti siya. Huwag kang mag-alala. Kumuha ako ng ilan. Hindi poisoned. Nagtaas siya ng kilay at tumingin sa kanya ng matagal. Salamat. Tumingin si Cameron sa kanyang mga mata at nakita kung gaano siya kataimtime. Nakaramdam siya ng awkward at umiwas siya ng tingin. Nasasaktan ka pa ba? Kinaladkad siya nito habang siya ay walang malay. Siya ay masyadong mabigat, at siya ay na-drain pagkatapos ng laban, kaya siya ay nagpahinga ng maraming, at ang daan ay lubak-lubak. Hindi na niya gaanong pinansin kung saan siya nakabangga dahil hindi naman niya ito iniiwan doon. Ngayong naiisip niya iyon, nakonsensya siya. Nagsalita si Waylon. Ayos lang. Hindi naman talaga masakit. Wala siyang hinala, kaya hindi nagsalita si Cameron. 2 kagat lang ng pagkain si Waylon at parang walang gana. Itinabi niya ang lata at tumingin sa ibaba. Ang kanyang sugat ay nalagyan ng benda at ayos na maliban sa bahagyang sakit nang gumalaw siya. Tumingin siya kay Cameron, na tahimik na nakaupo, tinutusok ang apoy gamit ang isang stick at mukhang pagod. Pagkatapos ng laban, kailangan niyang alagaan siya habang siya ay walang malay. Kung ibang tao ito, hindi nila alam kung paano mag-react kapag nahaharap sa kanilang ginawa. Mahinahon niyang nailabas ang bala sa kanya at nilinis ang sugat. Karaniwang hindi gagawin iyon ng mga tao kung wala silang kaunting kaalaman sa medikal. Gumalaw ang lobby niya. Ang galing mo talagang magpagamot ng sugat. Tumangala si Cameron. Marami kaming sugat mula sa mga kutsilyo at baril sa East Islands. Kung hindi natin ito matutunan, walang magliligtas sa atin kapag nasugatan tayo. Napangiti si Waylon. Totoo iyon. Tumingin si Cameron sa kanyang relo. Gabi na, at magpahinga ka na, magbabantay ako. Nakapagpahinga na ako ng matagal. Dapat magpahinga ka. Tumingin siya sa kanya. Ikaw, yung nasaktan. Inihagis ni Waylon ang jacket sa kanya. Mababa ba ang tingin mo sa akin? Sinalo niya ito at bumangon, saka inilapag sa lupa. Iidlap lang ako. Gisingin mo ako kung hindi mo na kayang magpuyat. Agad siyang nakatulog pagkatapos makahiga. Tiningnan siya ni Waylon, ngumiti, at dinagdagan ng kahoy ang apoy. Sumisikat na ang bukang liwayway, at unti-unting pumuti ang langit. Lumingon si Cameron, nagising, at napansing may tao sa malapit. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at sasalakay na sana, ngunit hinawakan siya ng lalaki sa kanyang mga palso. Ako ito. Natigilan siya at napaupo para tingnan si Waylon. Anong nangyayari? Tumingin si Waylon sa kakahuyan at kumunat ang noo. May darating. Hindi ako sigurado kung kakampi ba sila o hindi. Pagkatapos ay narinig niya ang daldala na nagmumula sa kakahuyan. Ito ay mula sa isang grupo ng mga tao. Hindi nila magagawang labanan ang mga tao kung sila ay naging mga kaaway.